Ngayon class, ito na. Pinaka-direct, pinaka-practical sa lahat. Interpretation of experience gamit ang model ni Albert Ellis, ang ABC model ng Rational Emotive Behavior Therapy, REBT. Simple lang ang structure, pero game changer. A. Activating event. B. Beliefs. C. Consequences. Emotion at behavior. Akala ng karamihan, A. Diretso sa C. May nangyari, nalungkot ka. May nangyari, nagalit ka. Pero sabi ni Ellis, hindi ganon. May nangyari, dumaan muna sa belief mo, saka ka nag-react. Halimbawa, A. Hindi ka pinansin. B. Ayaw niya sa akin. C. Nalungkot ka, umiwas ka. Pero pwede rin, A. Hindi ka pinansin. B. Busy lang siya. C. Chill ka lang. Same event, ibang emotion. So class, hindi event ang problema. Belief ang problema. At dito pumapasok ang next step ng REBT. D. Disputation. Ina-challenge ang irrational beliefs. E. Effect. Nagiging healthier emotion at behavior. Halimbawa, I will fail. Challenge mo. May evidence ba? Arrow new belief. Kaya ko pa mag-improve. At automatic, bababa ang anxiety mo. So tandaan nyo ito, hindi mo control ang lahat ng events, pero control mo ang beliefs mo tungkol dito. At kapag nabago mo ang belief, nagbabago ang emotion, nagbabago ang action, nagbabago ang outcome. Kaya sa therapy, hindi lang tayo nakikinig. Ina-adjust natin ang thinking structure. Ngayon class, pagsama-samahin natin lahat. Schema, attribution, constructs, meaning, interpretation, paano sila nagko-connect bilang isang system. Diyan papasok ang integrated cognitive model sa next slide. Ngayon class, pagsama-samahin na natin lahat. Ito na ang integrated cognitive model. Kanina, parang hiwa-hiwalay. Schema, attribution, expectancy, constructs, meaning, interpretation. Pero ngayon, iisa na lang sila, isang sistema. Ganito ang flow. Schema, ito ang lens mo. Attribution, ito ang explanation mo. Expectancy, ito ang inaasahan mo. Constructs, ito ang classification mo. Meaning, ito ang kahulugan na binigay mo. Interpretation, ABC. Ito ang final trigger ng emotion at behavior. So, class, hindi ka basta nagre-react. Dumadaan ka sa buong cognitive processing system parang production line sa factory. Event pa lang, dumadaan na agad sa filters, explanations, expectations, hanggang sa lumabas, emotion at action. Kaya minsan, ang bilis ng reaction mo. Pero hindi mo napapansin na dumaan pala ito sa napakaraming cognitive steps. At ito ang pinakamahalaga. Kahit hindi mo control ang event, pwede mong baguhin ang kahit anong stage sa system na ito. Pwede mong baguhin schema mo, attribution mo, meaning mo, beliefs mo. At kapag may nabago sa kahit isang part, nagbabago ang buong output. Emotion mo, behavior mo, decision mo, lahat. Kaya sa advanced psychology, hindi na tayo basta nagtatanong ng ano ang nangyari. Ang tanong na natin, saang part ng system nagkaproblema? Diyan nagiging precise ang intervention. So class, bago tayo matapos, isang final check. Kung naiintindihan nyo na ang buong system, kaya nyo na bang i-identify kung anong part ang gumagana sa isang situation? Subukan natin sa last question sa next slide. Schema, attribution, constructs, meaning, interpretation. Paano sila nagko-connect bilang isang system? Diyan papasok ang integrated cognitive model sa next slide. Final question class. Ito na ang moment of truth. Isang tao ang nag-isip, I will fail. At pagkatapos, kinabahan siya, nagpanic, hindi na nakafocus. Ang tanong, sa ABC model ni Albert Ellis, ano ang B? A. Event. B. Thought. C. Emotion. D. Behavior. Sige, himayin natin. I will fail. Iyan ay hindi event. Wala pang nangyayari. Hindi rin emotion. Kasi hindi pa siya kinakabahan sa part na iyon. At hindi rin behavior, wala pa siyang ginagawa.
Iyan ay belief. Sa ABC model, A. Activating event. B. Belief C. Consequence. So class, ang sagot ay B. Thought. Belief. At ito ang pinaka-importante sa buong module natin. Hindi ang event ang nagdulot ng anxiety, kundi ang belief na I will fail. At kung babaguhin mo ang belief, I might struggle, pero kaya ko mag-improve. Automatic. Bababa ang anxiety, tataas ang performance, mag-iiba ang outcome. Kaya class, tandaan nyo ito na ang pinaka-core. Change your thinking, change your life. Hindi ito motivational quote. Ito ay evidence-based psychological principle. From Beck to Ellis to Frankl, iisa lang ang sinasabi. Ang utak mo ang nagdidikta ng reality mo. So next time na may mangyari sa buhay mo, huwag mo agad tanungin, bakit nangyari ito? Tanungin mo, paano ko ito iniisip? Kasi doon magsisimula ang pagbabago. And that is the power of cognition.